Ang gabi na iyon. Ang gabi na nahuli ko ang aking bagong asawa, si Arturo, at ang kanyang dalawang anak, sa loob mismo ng aking pribadong opisina. Doon nagsimula ang lahat. Nakita ko sila, nakatayo sa gitna ng mga papel na pinaghirapan ko ang mga libro ng aking negosyo, na parang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Sa sarili kong opisina, sa pamamahay na ako ang nagtayo mula sa lupa. Hindi galit ang una kong naramdaman. Hindi takot, kundi hiya. Isang matinding hiya. Ang hiya na sa edad kong ito, sa dami ng aking pinagdaanan, ay nagawa ko pa ring maging bulag. Ang hiya na ang lalaking pinakasalan ko, ang pamilyang tinanggap ko, ay tinitingnan pala ako. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang isang hadlang. Para bang ako ay isang kasambahay na matagal nang naninilbihan, na kailangan na lang paalisin para makuha na nila ang kanilang mana. Para bang lahat ng kabaitan ko, lahat ng pagtanggap ko sa kanila sa aking tahanan ay walang halaga. Sila ay mga taong walang utang na loob at sa mga mata nila nakita ko ang katotohanan. Hindi ako pamilya. Ako ay isang target. At ang kahihiyan na iyon, muntik na akong patayin. Pero bago ko ikuwento ang gabing iyon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula para maintindihan ninyo kung bakit ang bawat piraso ng lupang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa dugo ko. Ako, si Elisa Reyes. Noong taong 1989, 34 na taong gulang pa lang ako, isang single mother, na may isang maliit na anak na babae, si Isabel. Ang tanging puhunan ko lang noon ay ang aking sipag, tiyaga, at isang pangarap. Isang pangarap na bumangon mula sa wala. Binili ko ang aking unang 2 hektaryang lupa sa Batangas. Naaalala ko pa ang mga tawa ng mga tao sa bangko. Isang babae, mag-isa, magtatayo ng coffee farm, baka isang taon lang, ibebenta mo rin iyan. Ganyan ang tingin nila sa akin. Mababa, pero hindi nila alam ang apoy na nag-aalab sa puso ng isang ina na gustong magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Ako ang naging ilaw ng aming munting tahanan. Sa umaga, isa akong real estate agent. Sa hapon, pagkatapos ng klase ni Isabel, sabay kaming pupunta sa bukid, ang maliliit niyang kamay. Tinutulungan akong magtanim ng mga puno ng kape. Ang putik sa aming mga kamay, ang pawis sa aming mga likod. Iyon ang naging pundasyon ng lahat. 16 na oras sa isang araw. Ganyan ako magtrabaho, walang weekend, walang holiday. Habang ang ibang tao ay nagpapahinga. Ako ay nasa labas, kausap ang aking mga pananim. 3 taon. 3 taon ng paghihintay, pagtitiis, at panalangin bago kami nakapitas ng aming unang ani. Mula sa 2 hektarya, naging 6, naging 20, hanggang sa naging isang malawak na 60-hectare coffee estate na nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong piso. Bawat gusali na nakatayo rito, bawat puno ng kape, bawat butil na inaani, dumaan sa aking mga palad. Ako ang nag-iisang nagtayo nito. Nag-iisa, pero sa kabila ng tagumpay, dumating ang kalungkutan. Si Isabel ay may sarili ng buhay, at ako, sa edad na 60, ay mag-isa sa malaking bahay na ito. Araw-araw, ang tanging kasama ko ay ang katahimikan, at sa gitna ng katahimikan na iyon, dumating si Arturo. Akala nila, ako ay isang matandang biyuda na madaling mauto. Isang babaeng uhaw sa pagmamahal at gagawin ang lahat para sa kalinga ng isang pamilya. At sa simula, naniwala ako. Naniwala ako sa kanyang mga matatamis na salita, sa kanyang mga pangako, pero hindi nila alam na mayroon akong isang lihim. Isang napakalaking lihim na itinago ko mula sa lahat, mula sa aking anak, mula sa aking abogado, at lalong-lalo na mula kay Arturo at sa kanyang mga sakim na anak. Ito ang aking trump card. Ang lola na gusto nilang itapon. Ang matandang babae na minamaliit nila ay may hawak na alas.
Nakita nila ako bilang isang pawn sa kanilang laro, isang tupa na handa na nilang katayin. Pero hindi nila alam na ang tupang ito ay matagal nang naging isang leon. Ang babaeng ito ay magiging isang mang-angaso. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Ito ay tungkol sa aking dangal. Ang dangal ko bilang isang ina na pinaghirapan ang lahat para sa kanyang anak. Ang dangal ko bilang isang negosyante na hinarap ang lahat ng pagsubok ng mag-isa. Ang dangal ko bilang isang babae na minahal, nilinlang, at sinubukang sirain. Gusto nila akong patahimikin. Gusto nila akong mawala. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking ari-arian. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Kung sakali man, hindi ako mananahimik. Kung naranasan nyo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili nyong pamamahay. Kung naranasan nyo na ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkatiwalaan ninyo, paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo, saan kayo nanonood? Kwentuhan nyo ako. Gusto kong marinig ang inyong mga istorya. Sa edad na 60, akala ko ay nakamit ko na ang lahat. Ang Reyes Coffee Estate, ang negosyong binuo ko mula sa pawis at pangarap, ay matatag na. Ang kaisa-isa kong anak na si Isabel ay may sarili ng propesyon at buhay. Ang bahay na ipinatayo ko, na dati puno ng ingay at tawanan, ay unti-unti nang pinagharian ng katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kalungkutan, isang malalim na kalungkutan. Gabi-gabi, habang nakatanaw ako sa aking mga pananim mula sa veranda, napagtanto ko na kahit gaano kalawak ang aking lupain, ang puso ko naman ay parang isang abandonadong hardin. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala, pero mga alaala na lang sila. Ang mga yapak ni Isabel noong bata pa siya, ang kanyang mga halakhak ay napalitan na ng alingawngaw. Ang tagumpay ay isang mabuting kasama sa umaga, ngunit isang malungkot na kaulayaw sa gabi. At sa panahong iyon ng aking buhay, sa isang charity auction sa Makati, sa isang bulwagang puno ng mga taong abala sa kani-kanilang mundo, doon ko nakilala si Arturo Cruz. Siya ay 67 taong gulang, isang retiradong bank executive, at biyudo na rin daw. Matangkad, maputi na ang buhok, at may isang klase ng karisma na tanging panahon at karanasan lamang ang makapagbibigay. Alam niyo ba, yung tipo ng lalaki na kapag ngumiti, parang nawawala ang lahat ng problema mo. Nagbid siya para sa isang espesyal na edisyon ng aking kape, at nang manalo siya, lumapit siya sa akin para magpakilala. Ang kanyang mga salita ay puno ng paggalang at sinseridad, o iyon ang aking inakala. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa Reyes Estate, sabi niya, habang kinakamayan ako. Isang karangalan na makilala ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito. Gusto ko sanang mabisita ang inyong coffee shop balang araw. At bumisita nga siya noong sumunod na weekend. At sa sumunod pa, sa ikatlong pagbisita niya, hindi na lang kape ang aming pinagsaluhan, kundi pati na rin ang hapunan. Mabilis na lumalim ang aming pag-uusap. Mula sa kape, napunta kami sa buhay, sa mga pangarap na natupad at sa mga panghihinayang nadala ng panahon. Sa loob ng 6 na buwan, ang aming mga kuwentuhan ay tungkol na sa hinaharap. Isang hinaharap na magkasama kami. Si Arturo ay napakamaalalahanin. Bibigyan niya ako ng mga lumang libro tungkol sa pagtatanim ng kape, mga bagay na alam niyang hilig ko. Magpaplano siya ng mga biglaang biyahe papuntang Tagaytay o Baguio para lang daw makalanghap kami ng sariwang hangin. At higit sa lahat, nakikinig siya. Nakikinig siya sa aking mga kwento tungkol sa mga pagsubok na dinanas ko bilang isang babae sa industriyang pinaghaharian ng mga lalaki. Tila ba ay labis siyang humahanga sa akin. Ikinuwento niya rin ang tungkol sa kanyang yumaong asawa at kung paano niya ito inalagaan hanggang sa huling hininga. Isang perpektong larawan
ng isang mapagmahal na asawa at ama. Pinuno niya ang lahat ng pagkukulang sa buhay ko. Ang katahimikan ay napalitan ng musika. Ang kalungkutan ay napalitan ng pag-asa. Ngayon, kapag binabalikan ko ang mga panahong iyon, malinaw na malinaw sa akin ang lahat ng senyales na pinalampas ko. Pero noon, ako ay isang babaeng 60 anyos na halos buong buhay ay mag-isa. Isang babaeng muling natututong umibig at ang pag-ibig, lalo na sa aming edad, ay parang isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Pagkatapos ng 8 buwan, nag-propose siya. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa paborito kong bahagi ng plantasyon kung saan tanaw ang buong lambak, lumuhod siya. May hawak siyang isang singsing na sa tingin ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 piso. Elisa, sabi niya, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Hayaan mo akong alagaan ka sa mga natitirang taon natin. At ako, na may mga luha sa aking mga mata, ay sumagot ng oo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lubos na kaligayahan. Isang kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Akala ko, iyon na ang simula ng aking bagong, masayang kabanata. Hindi ko alam na ang lalaking nakaluhod sa harap ko ay hindi isang tagapagligtas. Siya pala ay isang mangangaso. At ako ang kanyang puntirya. Hindi ko alam na iyon pala ang simula ng isang bangungot. Ang kaligayahang naramdaman ko sa araw ng aming engagement ay hindi nagtagal. Ang mga unang senyales ng panganib ay hindi nanggaling kay Arturo, kundi sa kanyang 3 anak. Si David, ang panganay, ay 42 anyos na, isang financial analyst na sumunod sa yapak ng kanyang ama. Si Pia, 39, isang real estate developer. At si Marco, ang bunso, 35, na isang tech consultant. 2 linggo pagkatapos ng aming engagement, dumating sila para makipagkilala. Pero ang kanilang mga mata ay hindi sa akin nakatingin, kundi sa paligid. Para silang mga buwitreng, sinusuri ang kanilang susunod na biktima. Si Pia ay naglakad sa loob ng aking bahay na para bang isang appraiser. Sinusuri ang bawat sulok, hinahaplos ang mga muebles, tinitingnan ang mga pintura sa dingding. Ang kanyang mga tanong, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Gaano po kalaki ang property na ito, Tita Elisa? Ano po ang annual production ninyo? Sino po ang namamahala sa distribution? May mga business partners po ba kayo? Ang mga tanong niya ay hindi nagmula sa simpleng pagkamausisa. Ito ay isang interogasyon, isang pagsisiyasat. Sinubukan kong sagutin nang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. Ito ay isang family operation, sabi ko. Mahigit 30 taon na itong nasa pangalan ng pamilya Reyes. Naramdaman ko ang unang tusok ng kaba, parang may mali. Si David naman, direkta sa pera ang tanong. Umupo siya sa tapat ko na parang isang auditor mula sa BIR. Gusto niyang malaman kung magkano ang kinikita ng isang boutique coffee farm na tulad ng sa akin. Ano raw ang aking mga margins? Paano nakastructure ang aking mga utang sa bangko? Ngumiti lang ako ng pilit, habang unti-unting nanlalamig ang aking mga kamay. Sapat naman ang kinikita namin. Sagot ko, hindi naman ito tungkol sa pera para sa akin. Tungkol ito sa sining ng paggawa ng kape. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero ang pinakagumulantang sa akin ay si Marco, ang bunso. Habang kumakain kami ng merienda, sa gitna ng kuwentuhan, bigla niyang sinabi, diretsahan niyang tinanong ang tungkol sa aking huling habilin. Huling habilin? Ngayong ikakasal na po kayo ni Papa. Sabi niya na parang normal lang ang usapan. Naisip niyo na po ba ang estate planning para maayos na ang lahat? Para sa tax purposes, alam niyo na po. Ako ay 60 anyos, malusog, malakas. Napatingin ako sa kanila, isa-isa. Walang kahit sinong nagulat o nagsabi na bastos ang kanyang tanong. Tiningnan ko si Arturo, naghihintay na sawayin niya ang kanyang anak. Pero hinawakan niya lang ang kamay ko na parang pinapakalma ako. Tama si Marco, mahal, sabi niya. Dapat nating ayusin ang ating mga papeles. Iyon ang responsableng gawin.
Pakiramdam ko, biglang lumamig ang paligid. Ang init ng kape sa aking tasa ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumapang sa aking likuran. Nang gabing iyon, bago ang kasal, kinausap ako ng anak kong si Isabel. Lumipad siya mula sa Maynila para lamang makasama ako. Ma, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong niya habang nakaupo kami sa veranda. Kakaiba ang pakiramdam ko sa mga anak niya. Pinoprotektahan lang nila ang kanilang ama, sabi ko. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang siya, kundi pati ang sarili ko. Pero ma, yung tingin ni Pia sa mga gusali, sa mga sako ng kape, sinusukat niya ang halaga ng lahat ng ito. Alam ko ang tingin na iyon, ma. Nakikita ko iyan sa mga developer araw-araw, pero iwinaksi ko lang ang kanyang mga alalahanin. Siguro dahil ayokong aminin sa sarili ko na baka tama siya. Paranoid ka lang, sabi ko. At pagkatapos, tinanong niya ang isang napakahalagang tanong. Kumuha ka ba ng prenup, ma? Please tell me kumuha ka ng prenup. At doon, sa gitna ng aking pagkalito at pag-aalala, kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Dahil sa isang bagay, nakinig ako sa aking instinct bilang isang negosyante, kahit na ang puso ko ay bulag sa pag-ibig. Oo, kumuha ako ng prenuptial agreement. Ang aking abogado, si Attorney Santos, na kilala ko na mula pa noong mga araw ko sa real estate, ay nagpumilit. Sa totoo lang, siya talaga ang nag-iit. Elisa, sabi niya sa akin, pinaghirapan mo ang lahat ng ito. Hindi mo pwedeng isugal sa isang relasyon na nagsisimula pa lang. Medyo nasaktan si Arturo nang banggitin ko ito, pero pumirma naman siya nang walang gaanong tanong. Isang maliit na pag-arte ng pagkadismaya, pero sa huli ay pumayag din. Malinaw ang nakasaad sa kontrata. Lahat ng ari-ari ang nakuha bago ang kasal ay mananatiling pag-aari ng bawat isa. Ang plantasyon, ang negosyo, ang bahay, lahat ay akin. Pero may isang bagay akong ginawa na hindi ko sinabi kahit kanino. Kahit kay Isabel, kahit kay Attorney Santos. At lalong-lalo na, hindi ko sinabi ang buong katotohanan kay Arturo at sa kanyang mga anak. Nagsinungaling ako. Hindi isang malaking kasinungalingan, kundi isang estratehikong paglilihim. Isang desisyon na ginawa ng aking isip, hindi ng aking puso. Sinabi ko sa kanila na ang Reyes Estate ay isang cooperative family property, na ito ay pag-aari ng angkan ng mga Reyes sa loob ng maraming henerasyon. Pinalabas ko na may iba pang mga kamag-anak na may-ari, mga pinsan, mga tiyuhin, na may kani-kanilang parte, na ako ay tagapamahala lamang. Ang operator, ngunit hindi ang nag-iisang may-ari. Kapag nagtatanong sila ng mga direktang tanong, umiiwas ako. Medyo komplikado kasi, sasabihin ko, na may kasamang buntong hininga o kaya may mga family trusts na involved diyan. Mahirap ipaliwanag. Oh, ang abogado ko ang humahawak ng lahat ng iyan. Siya ang mas nakakaalam. Hindi ba ito tapat? Siguro. Pero may isang malakas na kutob sa loob ko na nagsasabing kailangan kong protektahan ang impormasyong ito. Isang instinct na nahubog sa loob ng 30 taong pakikipaglaban sa mga bangko, sa mga supplier, sa mga kakumpetensya. Isang instinct na nagsasabing ang pagtingin sa akin ng mga anak ni Arturo bilang isang mayamang biyuda na may daan-daang milyong pisong ari-arian ay hindi magiging maganda. Ito ang aking insurance. Ito ang aking pananggalang. At tama pala ako. Napakatama ko. Ang kasal ay naging simple at pribado. Ginanap dito mismo sa plantasyon, sa ilalim ng isang arko na binalutan ng mga bulaklak. Si Isabel ang aking maid of honor. Ang 3 anak ni Arturo ang kanyang mga abay. Lahat sila ay nakangiti at mukhang napakabait. Niyakap pa ako ni Pia at tinawag na mama, na dapat sana ay matamis pakinggan. Pero sa puso ko, parang isang pag-arte lang ang lahat. Isang palabas para sa kanilang ama at para sa akin. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Arturo sa aking bahay. Dala niya ang kanyang mga gamit, mga libro, mga golf clubs, at doon nagsimula ang aming buhay bilang mag-asawa. Ang unang taon ay naging maayos. O iyon ang pilit kong pinapaniwala sa sarili ko. Si Arturo ay kontento na sa paglalaro ng golf,
sa pagho-host ng mga hapunan para sa kanyang mga anak tuwing linggo, sa pag-upo sa veranda kasama ako habang umiinom ng kape at pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi siya nakialam sa negosyo. Tila ba perpekto ang lahat. Ngunit pagsapit ng ikalawang taon, nagsimula ng magbago ang lahat. Ang maskara ay unti-unting natatanggal. Ang mga ngiti ay unti-unting naglalaho. At ang tunay na kulay ay nagsimula ng lumabas. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti, tulad ng isang lason na dahan-dahang kumakalat sa katawan. Nagsimula ito kay David. Bigla na lang siyang nag-alok na tingnan ang mga libro ng kumpanya na may kasamang peking ngiti. Para lang po sa financial planning, tita, sabi niya. Nabanggit po kasi ni Papa na baka gusto niyong palawakin ang distribution at may mga koneksyon po ako. Hindi ko iyon kailanman nabanggit. Salamat, David, sabi ko. Pero si Mateo at ako ay kontento na sa aming mga distributor. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sumunod si Pia, na nagdadala ng mga real estate agent para daw i-appraise ang property para sa insurance. Sabi niya, baka po underinsured kayo, tita. At dahil sa climate change, mahalaga ang fire insurance. Mayroon na akong sapat na insurance. Pero na-appraise na po ba ang lupa recently? Giit niya, ang mga katabing property ay nagkakahalaga na ng 450 kahit 500 million pesos. Dapat alam niyo kung ano ang hawak ninyo. Pinalayas ko siya. Pero ang pinakamasama ay si Arturo mismo. Ang lalaking nangakong aalagaan ako. Nagsimula siyang magpaupo sa akin para pumirma ng mga dokumento. Isang araw, inilapag niya ang isang papel sa mesa sa kusina. Para lang i-update ang beneficiaries ng life insurance ko, mahal, sabi niya, na parang wala lang. Pero nang basahin ko, hindi ito tungkol sa life insurance. Ito ay isang special power of attorney. Isang dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa aking mga bank account. Hindi ko ito pipirmahan, Arturo, sabi ko ng mariin, at doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Ang kanyang mukha ay nanlamig. Ang pagiging malambing ay nawala. Bakit hindi? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Mag-asawa tayo, Elisa. Hindi iyon tungkol sa tiwala. Iyon ay tungkol sa pag-iingat. At nang tumanggi ako, hindi niya ako kinibo sa loob ng ilang araw. Isa itong uri ng silent treatment. Isang uri ng emosyonal na blackmail. Sinusubukan niyang gawin akong makonsensya. Sinusubukan niyang iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit itong nangyari. Iba't ibang dokumento. Iba't ibang dahilan. May mga property transfer authorizations. May mga papeles na magbibigay sa kanya ng legal na autoridad sa aking mga account. At sa bawat pagtanggi ko, lalo siyang lumalayo, lalo siyang nanlalamig. Tapos, napansin ko ang kanyang mga tawag sa telepono. Lumalabas siya ng bahay, naglalakad sa pagitan ng mga puno ng kape kung saan hindi ko siya maririnig. Kapag tinanong ko kung sino ang kausap niya, ang laging sagot ay, si David lang o si Pia lang o wala, hindi importante. Ang relasyon na nagsimula sa init at tamis ay unti-unti nang napapalitan ng yelo at pagdududa. Alam kong may mali. Nararamdaman ko ito sa kaibuturan ng aking puso. Ang pamilyang akala ko ay magiging kanlungan ko ay nagiging isang kulungan. At ang lalaking akala ko ay magiging kasama ko sa pagtanda ay nagiging isang estranghero sa sarili kong pamamahay. Ang pag-ibig na akala ko ay totoo ay isa palang malaking kasinungalingan. At ang buhay na pinangarap ko ay unti-unti nang nagiging isang bangungot. Ang araw na iyon ay ang 3 anibersaryo ng aming kasal. Galing ako sa isang mahalagang pulong sa Maynila kasama ang aking pinakamalaking distributor. Pagod ako sa biyahe, ngunit may kaunting pananabik sa aking puso. Inaasahan ko na kahit papaano, sa araw na ito ay magiging maayos kami ni Arturo. Na baka may sorpresa siyang inihanda, na baka maalala niya ang dahilan kung bakit kami nagpakasal. Kung mayroon man talagang tunay na dahilan. Pagdating ko sa plantasyon, tahimik ang bahay. Walang Arturo
na sumalubong sa akin. Isinabit ko ang aking bag at naglakad papunta sa gusali ng opisina. Iniisip na baka nandoon siya at nandoon nga siya. Ngunit hindi siya nag-iisa at hindi rin sila naghihintay para batiin ako. Pagbukas ko ng pinto ng aking pribadong opisina, ang opisina kung saan ko ginugol ang hindi mabilang na gabi para lang itaguyod ang negosyong ito. Natigilan ako. Ang aking filing cabinet na laging nakalock ay bukas na bukas. Ang mga folder na naglalaman ng pinakapribadong mga dokumento ng kumpanya, mga titulo ng lupa, mga financial statement, mga kontrata, ay nakakalat sa ibabaw ng aking mesa. At doon, nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, ay si Arturo, si David, at si Pia. Para silang mga daga na nahuli sa akto ng pagnanakaw. Nang marinig nila ang pagbukas ng pinto, sabay-sabay silang napatalon, gulat na gulat. Si Pia ay mabilis na sinimulang ipunin ang mga papel. Si David ay isinara ang filing cabinet. At si Arturo, ngumiti siya. Iyong makinis niyang ngiti na dati ay nagpapatunaw sa aking puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng panlalamig sa aking sikmura. Mahal, andyan ka na pala, sabi niya, na parang wala lang nangyari. Hinihanap lang namin ang mga insurance papers. Tama nga si Pia, kailangan na nating i-update ang iyong policy. Insurance papers. Iyon ang palusot nila. Ngunit alam na alam ko, ang mga insurance papers ay nakatago sa ibang lugar. Ang mga binubuklat nila ay ang mga titulo, ang mga papeles ng pagmamay-ari. Huminahon ako. Tinuruan ako ng 30 taon sa negosyo na huwag magpakita ng emosyon sa harap ng kalaban. Ang mga iyan, sabi ko sa isang kalmado ngunit matigas na boses, ay mga pribadong dokumento ng negosyo. Wala kayong karapatang pumasok dito at halungkatin ang mga gamit ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Arturo, ang tuluyang gumising sa akin sa katotohanan. Tiningnan niya ako sa mata, hindi na sinusubukang magpanggap. Elisa, asawa mo ako, sabi niya. Walang mga sikreto sa isang pagsasama. Walang sikreto. Sa isip ko, gusto kong sumigaw. Walang sikreto? Habang ikaw ay palihim na tumatawag sa telepono? Habang pinipilit mo akong pumirma ng mga dokumentong hindi ko naiintindihan? Habang kasama mo ang iyong mga anak na parang mga ahas na gumagapang sa aking pamamahay? Pero hindi ako nagsalita. Tinalikuran ko lang sila at naglakad palabas. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi sa aming kwarto. Natulog ako sa guest room. Hindi ako umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pag-asa. Ang gabing iyon ay ang gabi ng pagpapasya. Ang babaeng umibig, ang babaeng naniwala ay namatay na. Ang naiwan na lang ay si Elisa Reyes. Ang negosyante, ang mandirigma, at alam na alam ko na ang susunod kong gagawin. Hindi na ito isang simpleng alitan ng mag-asawa. Hindi na ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan para sa lahat ng aking pinaghirapan. At sa digmaang ito, hindi ako papayag na matalo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, umalis ako ng bahay. Ang una kong tinawagan ay ang aking abogado, si Attorney Santos. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa Alabang, malayo sa Batangas. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. May problema tayo. Isang malaking problema. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga tanong ng mga anak ni Arturo, ang mga dokumentong pinapapirmahan sa akin, at ang pagkakahuli ko sa kanila sa aking opisina. Nakinig siya ng mabuti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Elisa, sabi niya, ang una nating gagawin ay siguraduhin na protektado ang iyong mga ari-arian. I-check ko ang lahat ng titulo sa Registry of Deeds. Siguraduhin nating walang anumang peking dokumento na naisampa. Pero hindi ako nakontento doon. May isa pa akong kailangan, attorney, sabi ko. Kailangan kong malaman kung sino talaga si Arturo Cruz. Mayroon akong isang matandang kaibigan, isang private investigator, na nagngangalang Tomas. Nakatrabaho ko siya noon sa aking real estate business,
Kapag kailangan kong mag-background check sa mga malalaking transaksyon, tinawagan ko siya. Tom, kailangan ko ng pabor. Sabi ko sa telepono, kailangan mong imbestigahan ang isang tao para sa akin. Ang pangalan niya ay Arturo Cruz. Lahat. Ang kanyang financial history, ang kanyang criminal record, at lalo na, kailangan mong alamin ang tungkol sa kanyang unang asawa, si Margarita, paano siya namatay, at kung ano ang nangyari sa kanyang mga ari-arian. Pagkatapos ng 2 linggo, nagkita kami ni Tomas. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Ang laman nito ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Ang unang asawa ni Arturo, si Margarita, ay namatay 4 na taon na ang nakalipas. Ngunit bago siya mamatay, inilipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian isang bahay sa Forbes Park na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, mga investment account, lahat sa pangalan ni Arturo. Ang paglilipat ay nangyari 6 na buwan bago siya pumanaw. Si Margarita ay may early onset Alzheimer's disease. At dito, naging mas madilim ang kwento. Ang kapatid ni Margarita ay sinubukang labanan ang paglilipat ng ari-arian. Ang sabi niya, sinamantala ni Arturo ang humihinang pag-iisip ng kanyang kapatid. Ngunit si Arturo ay may mga dokumento. Power of attorney, mga transfer deed, lahat ay pirmado ni Margarita. Kahit na iginigiit ng kapatid na ang mga pirma ay peke o pinirmahan noong hindi na naiintindihan ni Margarita ang kanyang ginagawa, ang kaso ay naayos sa labas ng korte. Binigyan ng maliit na halaga ang kapatid at nakuha ni Arturo ang lahat, pero hindi pa doon nagtatapos. May isa pang asawa si Arturo bago si Margarita. Ang pangalan niya ay Helen. Namatay si Helen dahil daw sa isang aksidente. Nahulog sa hagdanan sa kanilang vacation house sa Tagaytay. At tulad ni Margarita, inilipat din niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Arturo ilang buwan bago siya namatay. Sinubukan ding lumaban ng mga anak ni Helen, ngunit natalo sila sa korte. 2 yumaong asawa, 2 malalaking ari-arian na nailipat bago sila namatay. At ngayon, isang pangatlong asawa. Ako, na sinusubukan nilang kunan ng ari-arian. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Si David ay may kaso pala ng financial fraud. Si Pia ay natanggalan ng lisensya bilang real estate broker dahil sa mga etikal na paglabag. Elisa, sabi ni Tomas, hindi ito mga ordinaryong tao. Isa silang pamilya ng mga profesional na manloloko. Ginawa na nila ito dati at inuulit lang nila ito sa iyo. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang pag-ibig na naramdaman ko, ang kaligayahang inakala kong totoo, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang plano, isang bitag, at ako ang kanilang pinakabagong biktima. Ngunit habang nakaupo ako roon, sa gitna ng aking takot at pagkasuklam, isang bagong damdamin ang umusbong. Galit, isang dalisay na galit. Hindi ako si Margarita. Hindi ako si Helen, ako si Elisa Reyes. At hindi ako papayag na maging isa lamang pangalan sa kanilang listahan. Sa halip na tumakas o basta na lang makipagdiborsyo, nagplano ako ng paghihiganti. Bumalik ako kay Attorney Santos, dala ang folder mula kay Tomas. Attorney, sabi ko, hindi na ito tungkol sa diborsyo. Gusto kong magsampa ng kasong kriminal. Fraud, forgery, conspiracy, elder abuse. Lahat. Tiningnan niya ako ng mabuti. Elisa, magiging magulo ito. Babala niya. Maaaring madungisan ang pangalan ng Reyes Estate. Ang reputasyon ng aking kumpanya ay nakasalalay sa kalidad ng aking kape at sa integridad ng aking pangalan. Sagot ko, sinubukan nilang nakawin ang lahat sa akin. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng mga tao sila. At doon, sinimulan naming buuin ang kaso. Masusi. Maingat, kumuha si Attorney Santos ng isang forensic accountant para suriin ang lahat ng financial records. At doon, natuklasan namin ang isa pang bagay. May mga peking dokumento na naisampa na pala sa Registry of Deeds. Mga transfer deed, mga partnership agreement, mga papeles na magbibigay sa kanila ng parte sa aking negosyo. Ang mga pirma,
ay kamukha ng sa akin. Ngunit peke. Malinaw na peke. Natagpuan din namin ang mga email sa pagitan ni David at Pia, kung saan pinag-uusapan nila kung paano i-maximize ang value extraction mula sa aking ari-arian. May mga text messages mula kay Arturo sa kanyang mga anak, kung saan nagbibigay siya ng mga estratehiya kung paano ako i-handle. Habang inihahanda namin ang lahat, nagpatuloy ako sa aking buhay sa bahay na parang walang nangyari. Araw-araw, umaarte akong parang ang mapagmahal na asawang si Elisa. Ngumingiti ako kay Arturo. Kinakamusta ko ang kanyang mga anak sa telepono. Ipinagluluto ko siya ng kanyang mga paboritong pagkain. Ito ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay ko. Bawat ngiti ay may kasamang pagkasuklam. Bawat pag-aalala ay may kasamang galit. Ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Kailangan kong panatilihin ang kanilang tiwala habang inihahanda ko ang kanilang pagbagsak. At pagkatapos, binuo ko ang aking plano, ang aking grand finale. Sinabi ko kay Arturo na gusto kong mag-host ng isang engrandeng hapunan para sa aming 3 anibersaryo. Isang family dinner. Mahal, sabi ko, imbitahin natin ang iyong mga anak, si Isabel, at ilang malalapit na kaibigan. Tuwang-tuwa siya. Sa isip niya siguro, sa wakas ay bumigay na ako. Sa wakas ay naging isa na akong tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ang hapunan ay itinakda sa isang Sabado ng gabi, dito mismo sa plantasyon. Inutusan ko ang aking manager na si Mateo na mag-ayos ng mga mesa sa patio kung saan tanaw ang mga puno ng kape. Kumuha ako ng caterer. Tiniyak kong ang pinakamasarap na alak at ang pinakamahusay na kape ang ihahain. Dumating si Arturo at ang kanyang 3 anak. Suot ang kanilang pinakamagagandang damit, lahat sila ay nakangiti. Dumating si Isabel kasama ang kanyang boyfriend. Nabinigyan ako ng isang nag-aalalang tingin. Nasabihan ko na siya, sa plano, at halos hindi niya makayanan ang tensyon. At pagkatapos, dumating ang aking mga espesyal na bisita. Unang pumasok si Attorney Santos. Kasunod ang private investigator na si Tomas. Pagkatapos, si Detective Sara Martinez mula sa National Bureau of Investigation. At sa huli, 2 tao na hinding-hindi inaasahan ni Arturo, ang kapatid ni Margarita at ang anak na babae ni Helen. Ang mukha ni Arturo ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. "Ano ito, Elisa?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. "Isang family dinner, mahal," sabi ko ng mahinahon. "At ang mga taong ito, pamilya mo rin sila, hindi ba? Ang bitag ay handa na. Ang mga mangangaso ay sila na ngayon ang huhulihin." Ang katahimikan sa patio ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig. Lahat ng mga ngiti ay nawala, napalitan ng pagkalito at takot sa mukha ng pamilya Cruz. "Ano ito?" ulit ni Arturo. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. "Ito ay isang family dinner," sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo sa aking upuan sa dulo ng mesa. At ang mga bisitang ito, sila ay pamilya rin. Joan ang kapatid ng yumaong asawa mong si Margarita, at Catherine, ang anak ng yumaong asawa mong si Helen. Naisip ko, panahon na para magkakilala tayong lahat. Tumayo si David. "Kalokohan ito. Aalis na kami. Umupo ka, Mr. Barnes," sabi ni Detective Martinez. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Walang aalis. Si Pia ay parang masusuka. Si Marco ay hindi makatingin sa akin. Itinaas ko ang aking kupita ng alak na para bang nagbibigay ng isang toast. Tiningnan ko sila isa-isa. "Talaga bang inakala ninyo na hindi ko malalaman?" tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. "Talaga bang naniwala kayo na maaari kayong mameke ng mga dokumento, mag-file ng mga pekeng papeles at hindi ko mapapansin?" Sinubukang magsalita ni Arturo. "Elisa, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ang iniisip ko," putol ko sa kanya,
ay isa kayong pamilya ng mga magnanakaw. Ang iniisip ko, ginawa niyo na ito dati. 2 beses. Si Margarita at si Helen. Inilipat nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa iyo bago sila namatay. Napaka-convenient, hindi ba? Mga lehitimong transfer iyon, sigaw ni Arturo. Gusto nilang ako ang magkaroon noon. May Alzheimer si Margarita at may traumatic brain injury si Helen, sagot ko. Hindi sila nasa tamang pag-iisip para pumayag. Minanipula ninyo sila. Doon, nagsalita si Joan, ang kapatid ni Margarita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pineke niya ang pirma ng kapatid ko. Ilang taon ko nang sinasabi ito. Sumunod si Catherine. Takot na takot sa kanya ang nanay ko bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang pumirma ng kahit ano. Pero paulit-ulit siyang dinadalhan ni Arturo ng mga papeles sa ospital. Muli kong tiningnan si Arturo, si David, si Pia, si Marco. Inakala ninyo na isa lang akong matandang babae na madaling lokohin. Pero ito ang hindi ninyo alam. Itinayo ko ang plantasyong ito mula sa wala. Nilabanan ko ang mga bangko, ang tagtuyot, ang mga bagyo, ang recession, at ang isang buong industriya na ayaw sa mga babae. Talaga bang inakala ninyo na hindi ko kayo lalabanan? Lumapit si Attorney Santos. May hawak na folder. Ito ang mga peking dokumento na isinampa ninyo sa Registry of Deeds. Pinatingnan na namin sa mga eksperto. Pekeng-peke ang mga pirma. May kopya rin kami ng inyong mga email kung saan pinag-uusapan ang panloloko. At may mga salaysay kami mula sa mga pamilya ng mga naunang biktima ng inyong ama. Idinagdag ni Detective Martinez, Arturo Cruz, David Cruz, Patricia Cruz. Kayo ay inaaresto para sa mga kasong fraud, forgery, at conspiracy to commit theft. Ang sumunod na oras ay puno ng kaguluhan. Mga Miranda rights, mga posas. Si Marco ay umiiyak, itinatanggi ang lahat, at itinuturo ang kanyang mga kapatid. Si Pia ay sumisigaw. Si David ay nagbabanta ng mga demanda. At si Arturo, tahimik lang siyang nakatitig sa akin. Isang titig na puno ng purong pagkamuhi. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, sa wakas ay nagsalita si Arturo. Hayop ka! Minahal kita! Lumapit ako sa kanya. Sapat na para lang siya ang makarinig. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang aking ari-arian. Pero ito ang isang bagay, Arturo. Hindi ito kailanman naging sa iyo para mahalin. Bawat puno, bawat butil, bawat ektarya, ako ang bumili nito. Ako ang nagtayo nito. Ako ang naghirap para dito. At hindi mo ito makukuha sa akin dahil alam na alam ko kung ano ang mayroon ako at pinrotektahan ko ito. At pagkatapos, dinala na sila palayo. Ang kasong kriminal ay tumakbo sa loob ng 8 buwan. 8 buwan ng mga pagdinig, mga testimonya, at mga luhang hindi na para sa akin, kundi para sa mga naunang biktima nila. Sa huli, para makaiwas sa mas mabigat na sentensya, umamin sa kasalanan sina David at Pia, fraud at forgery. Bawat isa sa kanila ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong. Si Arturo naman, lumaban siya sa korte. Ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Hinatulan siya hindi lang sa fraud at conspiracy, kundi pati na rin sa elder abuse. At dahil sa mga testimonya ni na Joan at Catherine, muling binuksan ng mga autoridad ang investigasyon sa pagkamatay ni na Margarita at Helen. 12 taon. Iyon ang sentensya niya. Sa edad na 67, iyon ay parang isang habambuhay na parusa. Ang aming diborsyo ay naging pinal 3 buwan matapos silang arestuhin. Ang prenuptial agreement na minsan ay ikinahiya kong ipipirma sa kanya. Iyon ang nagsilbing pader na nagprotekta sa lahat ng aking ari-arian. Walang nakuha si Arturo. Wala. Ang kanyang mga legal fees ang tuluyang bumaon sa kanya sa kahirapan. Si Marco, ang bunso, na nakipagtulungan sa mga prosecutor, ay nakakuha ng probation. Ang kapalit ay ang kanyang testimonya laban sa sarili niyang ama at mga kapatid. Isang pamilyang binuo sa kasakiman ay winasak din ng kasakiman. Ngayon,
Ako ay 69 na taong gulang. Ang Reyes Coffee Estate ay mas maunlad pa kaysa dati. At ang pinakamalaking biyaya sa lahat ay ang pagbabalik ni Isabel, ang aking anak. Ang panonood daw niya sa akin habang ipinaglalaban ko ang nararapat sa akin. Ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para maging bahagi ng legacy na ito. Kasama ko na siya ngayon sa pamamahala. Si Mateo, ang aking tapat na manager, ay nagdiwang na ng kanyang ika-20 taon sa akin. Hindi na ako muling nag-asawa. At sa tingin ko, hindi na rin mangyayari iyon. Ngunit ikinukwento ko ang istoryang ito sa lahat ng gustong makinig, lalo na sa mga kababaihan, lalo na sa mga kababaihang nakatatanda, lalo na sa mga kababaihang nagtayo ng isang bagay mula sa kanilang sariling mga kamay. Nang mag-asawa ako sa edad na 60, gumawa ako ng isang desisyon. Ang desisyon na hindi sabihin sa aking asawa o sa kanyang mga anak na ang plantasyong tinitirhan namin ay sa akin lamang. Marahil ay may magsasabi na dapat ay nagtiwala ako kay Arturo, na kung hindi ako nagtitiwala, hindi ko na lang sana siya pinakasalan. Pero ito ang natutunan ko. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi kawalan ng tiwala. Ito ay karunungan. Ito ay pagkilala na ang taong mahal mo ngayon ay maaaring hindi na ang taong kilala mo bukas. Ito ay pag-unawa na ang iyong mga nagawa, ang iyong mga ari-arian, ang bunga ng iyong buong buhay na paghihirap, ang mga bagay na iyon ay sa iyo. Hindi sila nagiging community property dahil lang umibig ka. Hindi sila nagiging negotiable dahil lang gusto mo ng makakasama. At minsan, ang simpleng pagtatago ng isang sikreto, ang hindi pagpapakita ng lahat ng iyong baraha, iyon ang nagliligtas sa lahat ng iyong pinaghirapan. Itinago ko ang aking sikreto sa loob ng 3 taon. Ang 3 taon na iyon ang nagbigay sa akin ng panahon para makita kung sino talaga si Arturo at ang kanyang mga anak. Panahon para mapansin ang mga red flags. Panahon para makabuo ng ebidensya. Panahon para protektahan ang aking sarili. Kung sinabi ko sa kanila mula sa unang araw na ako ang nag-iisang may-ari ng isang 400 milyong pisong ari-arian, hindi ko alam kung ano ang maaaring nangyari. Baka mas naging agresibo sila. Baka mas naging mabilis ang kanilang mga kilos. Baka hindi ko napansin ang manipulasyon hanggang sa huli na ang lahat. Baka naging tulad ako ni na Margarita at Helen. Naubos ang lahat ng pinaghirapan, isang kuwento ng babala, sa halip na isang kuwento ng kaligtasan. Pero hindi ko sinabi sa kanila. At ang sikretong iyon, ang nagligtas sa akin. Ang payo ko sa sinuman na papasok sa isang relasyon, lalo na sa huling yugto ng buhay. Alamin mo kung ano ang mayroon ka. Alamin mo kung ano ang halaga nito. Protektahan mo ito ng legal. At huwag kang makonsensya kung may ilang bagay kang itatago sa iyong sarili hanggang sa ikaw ay 100% sigurado sa taong iyong kinakaharap. Dahil ang pag-ibig ay maganda, pero ang pagiging sobrang mapagtiwala ay mapanganib. At ang bunga ng iyong buong buhay na paghihirap, iyan ay hindi isang bagay na dapat isugal, hindi kailanman. Nagtatanim pa rin ako ng kape. Naglalakad pa rin ako sa aking plantasyon tuwing dapit hapon. Hinahawakan ang mga punong itinanim ko mahigit 30 taon na ang nakalipas. Tinitikman ko pa rin ang bawat ani, gumagawa ng bawat desisyon at tinatanggap ang mga bisita sa aking coffee shop ng may pagmamalaki. Ang pinagkaiba lang ay ngayon. Kapag nagsasalin ako ng isang tasa ng Reyes Estate Reserve, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa lupain, sinasabi ko na ang katotohanan. Ito ay aking plantasyon. Ako ang bumili nito. Ako ang nagtayo nito. Ako ang nagmamay-ari nito. Bawat puno na nakikita mo, sa akin. Bawat butil ng kape, sa akin. Bawat ektarya, sa akin. At pagkatapos, ngingiti ako at idadagdag at mananatili itong ganito. Dahil hindi ako naging biktima nila. Hindi ako naging target nila. Ako ang naging katapusan nila. At narito pa rin ako sa aking lupain
nabubuhay sa aking paraan, gumagawa ng aking kape, eksakto, tulad ng dati, marahil ay mag-isa, ngunit malaya, lubos na malaya, at iyan ay hindi matatawaran ng kahit anong halaga.